po teachers, in this video po pakita natin kung paano mag-enroll ng students into the system. Hindi kasi po ito yung tipong Excel lang na directly makikita nyo yung input field. However, this is more convenient compared to Excel, no? Marami tayong makikita na Excel systems sa TikTok, sa Facebook, but ang kahinaan lang sa Excel is that stand-alone siya at saka hindi siya collaborative. Meaning to say, ikaw lang mismo talaga advisor ang mag-input ng grades na sinasubmit ng mga subject teacher. But in this system, this is somehow a collaborative in nature, no? So may kakayahan siya na pwede ka lang mag-send ng grade link sa mga subject teachers, and then you can simply let them input the grades of your student in that specific grade level and in your advisory in a specific subject only. So makikita lang po nila yung subject lang po na sinishare nyo para makapag-input sila yung kanilang subject na hinahandle nila. So tsaka less hassle na for the advisors kasi nga po hindi na po kayo mismo yung i-input ng grades ng mga students na ipinasa ng mga subject teacher. Ang gagawin lang po, follow up lang po, sir, bigay na po yung grades, kailangan ko na po mag-print ng forms, yun lang. So this time, balik tayo sa ang objective sa video na ito na need tayo mag-enroll. Ipakita natin kung paano mag-enroll ng students into the system. First is that, of course, you need to log in, and then you go to advisor tools, and then you can see here enroll learner. So mali po yung spelling, enroll dalawa sana yan. So sige lang. So click enroll learner, and once it's done, makikita nyo po yung enrollment form. So this is where you type in the LRN, the last name, first name, and other basic information of the student. So makikita nyo rin po sa ibabaw na may mga panuto na kung sakali kailangan mo mag-change ng name ng student, kailangan nyo rin po mag-change ng LRN at saka mag-change ng section across the same year level. So sa baba naman po ng ating enrollment form is makikita natin yung mga enrolled students, no, sa inyong section. So meaning to say, after enrolling learners, makikita nyo sa ibaba yung list of students na naipasok mo na sa iyong section na hinahandle mo. So now let's begin. Gawa lang tayo ng pangalan kung sa na i-enroll natin as if students po sila. So 12 digit na LRN, type lang po kayo, tsaka last name, for example, Pacquiao Eman Bacosa, kasi nga po sikat na sikat to ngayon, no, dahil lang sa KMGS, tsaka deserve niya rin po. Now let's go to sex, male po, and then the birthday of that student, kumbaga 2010 to, and then select curriculum. So itong curriculum po, ito yung mga list of curriculum kung saan may mga sets of subjects na kailangan ma-inherit o kailangan magkaroon ng isang estudyante kapag i-enroll mo siya sa system. So need mong pumili kasi po hindi po mapindot si enroll learners kapag wala pong curriculum na nakaset sa kanya. So since grade 7 po, alam naman natin po na basic education curriculum matatag po. So click enroll learner, and then makikita na po natin siya sa listahan ng ating mga estudyante. So again, yung pangalan na ini-enroll natin is si Pacquiao Eman Bacosa, male po. So yun, makikita natin si Pacquiao. Okay, so we have seen here Pacquiao Eman Bacosa. At kung nagtatanong po kayo, bakit po naka-asterisk yung mga LRNs? That is intended po para maprotektahan natin yung identity ng ating mga bata. Bawal po yun ipakita natin online or i-publicize, no? So yun, makita natin, at saka pwede din natin ma-delete yung learner. Careful lang po na hindi tayo makapag-delete ng learner during or somehow matapos nang nakapag-type in ng subjects, or maka-type in ng grades yung ibang teachers, baka mumurahin tayo niyan. So kapag nag-delete naman po tayo, ito try nating i-delete si Luna kasi nga for demonstration lang po ito. Ang gawin
gagawin natin is need mo po i-type yung password ng iyong account. Yung password na ginagamit mo pag login. Okay? So, para to confirm na talagang nag-agree ka na kailangan mo siya i-delete sa system. So, once you click that, learner deleted successfully. Ayun, wala na si Luna. Wala na guys. So, ayun. Um, since na-enroll na natin yung student, ready na po tayo for other features like editing other information, like school forms, at kung need natin i-edit yung kanyang subject kasi nga special class, special science class yan, pwede rin, no? At saka for the end of the school year, promote learners. So need po ito, the promotion of learners need po at the end of the school year para naman po yung susunod na grade level is makikita nila as options yung mga estudyante. So no need na po sa kanila na mag-type ng last name, first name, extension name, middle name. All they need to do is that mag-type lang po sila ng last name or first name, and then makikita na po lahat dito sa ibaba yung mga options na kung aling students yung need nila i-enroll sa kanilang system. So ganun lang po kadali. Kumbaga, only grade 7 yung mag-type ng information, the rest is dependent na. Or tsaka or pwede rin na yung mga transferred in students na wala pang record sa system. So of course, they are needed to be encoded manually into the system. But kung sakali na nasa system na yung estudyante, last name lang po, copy yung LRN. Pagka-paste mo dito sa LRN, automatic na lalabas yung first name, last name, and middle name at birthday, including the sex of that student. And then, of course, you have to set the curriculum again. Right? So, ganun lang po kadali. Maraming salamat sa panonood at God bless you everyone. Have a nice day ahead.